Dalawang pares na mga bading ang nagtagisan sa boxing ring sa Tagbilaran sa lalawigan ng Bohol. Bago ang bakbakan, beso-beso muna sila. Nang magsimula na ang laban, hindi na sila nagpatinag. Ilang beses silang natumba at gumulong sa lona. Dahil sobrang agresibo pati yung referee tinamaan. Hindi nga lang suntukan ang naganap, nagsipaan pa rin. Siyempre, proud ang nanalo. Ang natalo naman, game pa rin gumanap sa kamera. Tuwang-tuwa naman ang mga manunood sa pinakita ng mga gay boxers. Napanood daw ng ama ng dating NBA superstar na si Dennis Rodman dito sa 24 oras ang pagdating dito sa Pilipinas ng kanyang anak. Kaya naman nabuhayan daw ng pag-asa ang ama na matagal na dati nang nakabase at ngayon nakabase pa rin sa Pampanga na makakaayos na sila ng kanyang anak. Handa na kaya para dyan ang basketballista? Narito ang pagtutok ni Steve Dailisa. Saksi raw ang 4 na sulok ng burger stand na ito sa Angeles, Pampanga kung gaano kasabik si Philander Rodman Jr. sa kanyang anak na retired NBA star na si Dennis Rodman. Ang agiw sa mga poster at larawan ni Dennis, tanda raw kung gaano nakatagal ninanais ni Philander na makasama ang anak. Dahil matagal na panahon nang di niya nakakausap si Dennis, sa mga mensahe sa librong isinulat ni Dennis Rodman, ipinapaabot ni Philander ang kanyang nais sabihin. Paulit-ulit nga raw nitong pinanonood ang interview noon ng isang American TV show sa kanyang anak. Isang dating miyembro ng US Air Force at Vietnam War veteran si Philander Rodman Jr. Bata pa raw si Dennis nang abandonahin siya ng ama na nagkaroon daw ng halos 30 anak sa iba't ibang babae at pinili ng manirahan sa Angeles, Pampanga. Kaya naman nung huling nagpunta sa Pilipinas ang NBA superstar para sa isang exhibition game, tila malayo sa isipan nito ang makipag-ayos sa kanyang ama. I'm pretty sure you know all about that, so you know, I'm not really interested in right now to try to have a family reunion. I'm here to play a basketball game for the people here in the Philippines. I'm sorry that things haven't come together like they should be, but it's not my fault. I've been trying, and just give me a little bit of your time. Sinubok pa nga noon ang nakatatandang Rodman na makalapit sa kanyang anak pero nabigo siya matapos sarangin ng mga bodyguard ng NBA star. Ayon sa katiwala ng burger stand ni Philander Jr., lumuwas daw ang 71 anyos na ama ni Dennis matapos mapanood sa 24 oras ang balita. Nandito sa bansa ngayon ang ilang superstar ng NBA tulad ni na Scottie Pippen at Dennis Rodman. Maglalaro sila sa isang exhibition game. Doon na natimpuhan niya sa 24 oras. Sabi ko, Kuya, yun Dennis. Sabi niya, oo. Kasi excited siya nga. Hindi niya talagang malaman. Hindi namin ma-explain. At sa nabalitaan din ng mga suki nila na nasa bansang retired Hall of Fame NBA star, marami raw nagtatanong kung magkakabati na ba sila ng kanyang ama. Sa press con kahapon, muling natanong si Rodman ukol sa kanyang ama. Since you've mentioned him already, your father, have you forgiven him or are there efforts to contact each other? I don't hate the guy that brought me into this world. I don't hate him. It's just the fact that I haven't seen him in 40-some years. And the fact that if I saw him, I just tell him, you know what, you're a friend of mine, And like I said, I don't hate anybody in the world. Hopefully that if he wants to come to the game, shake my hand, hopefully everything will be cool. Nakausap din ng GMA News si Patrick, isa sa mga kapatid ni Dennis sa ama. Sa kulay at itsura, marami raw nagsasabing kahawig niya ang nakatatandang kapatid. Tumanggi na siyang magbigay ng mensahe sa kapatid. Hindi raw kasi maalis sa kanya ang pagdaramdam dahil sa hindi pagkilala ni Dennis sa kanilang ama. Gayman, proud pa rin daw siya sa narating ng kuya. Umaasa rin siya na balang araw, mapaplansya rin ang gusot sa kanilang pamilya. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Hindi lang daw Pilipinas ang nadismaya ng hindi man lang naglabas ng tinatawag na Joint Communique o pahayag ang Association of Southeast Asian Nations sa katatapos lang nilang Foreign Ministers Meeting. Kaugnay po yan sa agawan pa rin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya sa pagbisita dito sa ating bansa ng Foreign Minister ng Indonesia, isa sa mga tinalakay ang paglalabas ng posisyon kaugnay ng tensyon na yan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Maraming bansa
bansa ang nagulat at nadismaya nang di maglabas ang ASEAN sa pulong nito kamakailan ng joint communique tungkol sa masalimuot na alitan ng mga bansa sa West Philippine Sea. Katunayan, napansin ng marami nang mamatay umano ang mikropono ni DFA Secretary Albert Del Rosario nang magsimula na siyang magsalita tungkol sa issue. May mga lumabas ding ulat na Pilipinas ang sinisisi sa pagpangit daw ng mood sa pulong. Pinipilit daw kasi ng Pilipinas na maglabas ng mas matapang na posisyon ng ASEAN laban sa China. Pero paglilinaw ng DFA, pumangit ang mood nang tumanggi ang Cambodia na siyang chair sa pulong at kilalang kaalyado ng China na isama sa joint communique ang sigalot sa West Philippine Sea kahit patingin ang karamihan ng mga miyembrong bansa ay nakakaapekto ito sa seguridad sa rehiyon. 9 na bansa ang sumang-ayon sa Pilipinas sa isyong ito. This is the first time that in 45 years that a joint communique was not issued, and certainly it was not something that was taken positively by our ASEAN neighbors. So it was only the Chinese who were claiming success in that particular regional forum. So we do not agree with their position. Si Indonesian Foreign Minister Martin Natalegawa, tinanggap ni Del Rosario sa bansa kanina. Ang Pilipinas ang unang binisita ni Natalegawa sa ASEAN bilang bahagi ng kanyang konsultasyon sa issue. Kasama sa tinalakay nila ay kung paano palalakasin ng ASEAN, lalo na pagkatapos na mabigo itong maglabas ng joint communique. What he wants to happen is that through these consultations, he's able to come up with a unified position on this issue. Ang China naman, bagamat napansin din ang di pagpapalabas ng ASEAN ng joint communique, ay nangakong patuloy na susuportahan ang pagpapalakas sa ASEAN at pagtutulungan sa rehiyon para sa benepisyo ng lahat. Sa ngayon, 10 diplomatic protests na ang naihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa panghihimasok nito sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Kasama rito ang protesta sa pagtatayo ng China ng Sanxia City na ang jurisdiksyon ay sasaklaw sa ilang bahagi ng ating teritoryo. The Philippines has already filed a protest against the establishment of Sanxia City, which has jurisdiction or whose jurisdiction extends to the Kalayaan Island Group and also Bajo de Masinloc. So this violates our sovereignty and our sovereign rights. Nauna nang sinabi ng DFA na kapag napatunayang nang himasok na naman ang China sa ating teritoryo, ay maghahain ito ng panibagong diplomatic protest. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Oras. Up next, face-off sa piskalya ni Amalia Fuentes at Annabel Rama. Naudlot! At fan ni Justin Bieber nakalusot sa security at biglang umakyat sa stage para ma-face-to-face ang idolo. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras.